kasi yung Comic-Con. And we're live! Hello, comics people! Wow, Ako si live Will Casipit na. from Indie Comics Podcast. Kasama ko si Francis Martelino na kakatapos lang mag-dinner. At Siyempre, bago tayo magsimula, i-share muna natin yung link nandito sa Indie Comics Podcast Facebook page. Yehey. So habang sinishare natin yung link, i-introduce ko muna yung ating very special guest na Ay, wow. nakasama na natin to dati sa with Comic Sundays. Oo, yung saan yun? Sa bumiyahe pa kami nun eh. Doon sa coffee shop na doon sa may Kilakong. Oo. Ayan. So tapos pag-uusapan natin yung mga comics ni Marian Hukom. Hello. Welcome Marian Hukom sa Indie Comics Podcast. Yay. And yung mga comics na ginawa mo yung Nagmamahal Maria Clara. Oo, actually onti lang. Saka Maria Palasok. Clara, Palasok. Ano pa yung iba? Maliban dun sa dalawang yun. Merong yung merong isa, Spiral. Ano lang siya, kaka-release lang nung Muntinlupa. This year? Oo, Spiral, tapos kung ano-ano, yung isa naman is compilation lang siya ng mga gag comic strips ko nung sa Facebook. And meron akong isa, yung mga mini zines lang, Women Wednesday, tsaka Ripples, yung pangalan. Uy, hello. Nakikita ko nga yung comment, galing. Hello, shoutout kay Roy Mercado, saka kay paring Freely Abrigo, mga early birds natin na nanonood. Wow. Ayan. So, ayan, maraming salamat sa pag-unlock sa Indie Comics Podcast na may interview ko, Marian. Kasi naku-curious yung lahat eh. Kasi sobrang sikat ng comics mo sa Penlab, yung Nagmamahal Maria Clara. Grabe. 11.9k views. Tapos every time na may article yung Penlab, laging nababanggit yung Nagmamahal Maria Clara. So, in-expect mo ba na ganito yung magiging reaction ng masa doon sa comics mo? Yung feedback, no? Kasi dati pa yan yung Maria Clara, thesis ko nung college eh. So, mga 2017, 2018 pa yan. So, di ko yung na-expect nung na-launch sa Penlab. Nung 2.5k pa lang siya, gulat na ako na parang may nagbabasa pa pala nito. Kasi, nag-circulate na sa sa conventions yung issue 1 to 3. Actually, so parang, akala ko nabasa na siya ng lahat. Pero, meron pa. So, di ko talaga na-expect. Pero maliit. Maliit kasing percentage lang yung pumupunta ng convention eh. Ngayong nasa Penlab na, yung mga hindi nagbabasa ng comics, ngayon binabasa na nila eh. Karamihan din kasi ng mga ng mga pumupunta ng Comic-Con, walang masyadong budget. Ang ginagawa nila na nagtitingin lang, bumibili ng stickers, prints. Tsaka ma-enthusiast talaga. Ngayon, yung pansin ko nga sunod-sunod yung feature sa Penlab. Mga mga publication na ngayon lang siguro nila nakapasok sa comic scene. Tapos, ngayon lang na-discover. Kasi hindi naman sila makapunta sa convention, no? Hindi nila alam. Or hindi nila alam paano yun. So, nabanggit mo kanina na siya, yung Nagmamahal Maria Clara, thesis mo siya nung college. Ano yung thought process mo, bakit Nagmamahal Maria Clara? Ano yung story ng bakit ito yung napili mo? Bakit comics, gano'n? Okay. So, siya, nung nag-MMA ako sa Binild, tapos may thesis partner ako, si Riza Manolos. So, siya, naisip lang namin magkaroon ng women-oriented thesis based sa personal experience namin. Kasi siya, parehas kaming art school, art student. Uy, Penlab. Nakita ko lang yung screen. Tapos, parehas kami nag-struggle na sinasubject sa amin yung Maria Clara stereotype na magpaka-ka naman, kababae mong tao, magpaka-Maria Clara ka naman. So, sobrang, pinaghugutan namin ni Riza yun. And, kailangan, feeling ko pag sa thesis, para may power kami na gawin tong thesis namin, kailangan something na relatable sa amin. So, ayun. Doon nag-start yung thesis. So, parang gusto namin i-abolish yung Maria Clara's archetype nung una.
Pero over time, nagkaroon kami ng bagong model. And ayun, yung comics actually hindi naman talaga siya dapat output eh. Parang side project lang siya. Inisip ko lang na, siguro maganda para matuwa yung panel, merong extra product. Kasi thesis film talaga siya. Pero, ayun, nilaunch ko lang siya sa Komura Book Fair by Quago. Wala lang, tinry ko lang. Tapos, magandang feedback, di tinuloy ko na. Kahit after college. So, hindi mo na Comic-Con? Akala ko Comic-Con na. So, sa Komura mo siya, unang... Ayan. Ibang-iba pa yung art style ko dyan. Ang ganda nga ng pagkakagawa mo dito sa comics eh. Itong art style mo, Marian, sino yung mga idol mo sa pagdodrawing? Yung mga influence ng art style ko. Nagsimula ako sa yung mostly, nagsimula ako sa anime, tapos nahaluan siya ng western. Na, of course, Scott Pilgrim, ganun, Steven Universe. Tapos nakita ko yung Ligaya comics nila, nila Faye tsaka ni Adi. Ayun, sa influence rin ako dun. Yung mga Tumblr style, medyo ginaya ko. Pero mas simple yung akin. Kasi medyo tamad ako. So, ayun. Parang ang detailed nga sa'yo eh. Kumpara dun sa sinabi mo. Parang mas maraming, mas malaman yung panel. Yun. Oo nga. Hindi ka nagtitipid ng panels eh. Sa isang page na panel ka, ang dami. Parang rin yan eh. Problema ko rin yan at one point. Merong yung issue 2 ata yun. Yung sobrang masyadong congested, masyadong maraming panel. Kasi di pa ako marunong mag-panel nun. Tapos nasita siya ni ni Comic Ninja. Anong sabi ni Comic Ninja nung ni-review niya tong comics mo? Oo. Medyo masyadong parang ang gulo siguro, masyadong congested nga. And ako kasi ayoko ng blank space. Yung or white space yung may natitira. So ayun. Kaya ganyan yung itsura. Ito? Colored ba siya originally? Yung mga yung first few pages, colored siya originally. Tapos yung the rest, black and white na. Ayan. Pero bakit yung nasa PenLab, black and white na yung sinubmit mo lahat ng issue 1? Hindi ko na alam nasan yung file ng issue 1. Ano to? Saan mo to drawing? Digital o trad? Digital diretso. Uy, back up mo to. Baka mawala yung file, sayang. Naka siya. Naka-Google Drive na ako lahat. Medyo nakatakot din eh. Oo. Medyo dark pa siya dyan. Yung pagtutuni ko, di ako marunong. May ka pa nito? Na-upload mo na lahat sa PenLab o meron pang mga nakatabi? Hello, Marian? Ay, siya? Actually, na-upload ko na lahat from issue 1 to 3. Kong? Ay, ayan, nawala ata siya. akala ko kayo yung nawala. Ako pala yung nawala. Ayan na. Picture ko ulit, Mel. Picture ko ulit. Tayo din. Wala. Ako na lang pala mahiter. Ako na mag-host. Ayan, sige, tuloy. Tuloy. Ayun, may siya. Nandun na lahat ng files. Hanggang issue 1 to 3. Tapos, yung issue 4, nandun rin. Marirelease na rin siya soon. So, ayun. Hanggang doon pa lang nagagawa ko. Yun yung paborito ko dyan yung director. So, hanggang... Akala ko makunasa eh. You're in. So, yan? Paano yung Marian? Paano yung ginawa mong research process? Yung ginawa niyong research process dito sa comics? Diyos ko. Nung actual comics, based siya sa research namin sa thesis. So, nag-interview kami ng isang women professor sa Lasal. Tapos, tumingin kami ng mga women orgs. Nag-interview rin kami sa kanila. Gantala Press, Girl Gang Manila, kung anong opinion nila sa ganitong output.
And then, after nung thesis, gumawa na rin ako ng sarili kong research. Kumbaga, may field day rin ako minsan. Pupunta akong National Museum, Intramuros, National Library, tapos titingin ako ng anong source meron. Kasi wala naman masyadong account tungkol kay Maria Clara mismo. So, tinry ko tumingin talaga. And ayun, parang ganun ako mag-gather ng research. And then search, tapos binasa ko ulit yung Noli. Mga ganun. Oo. So, binasa mo ulit yung Noli sa Philly. Oh, yung Philly di na masyado kasi wala naman siya doon. Pero yung Noli, nire-read ko siya ulit talaga. Hindi ko pa nga nababasa yun eh. Nire-record nila yun. Oo. Nire-record nila yun pero hindi ko pa siya nababasa. I'm sorry, Philippines. Mga Okay lang. Nola, yun lang siya. Oo. Pero alam ko yung story. Alam ko yung story Oo. kasi nasa na natin siya. Pero sana, sige, one of these days babasahin ko yan. Ayan. Nalaman ko lang yung story nung ginawa namin yung play. Nag-play ba kayo sa school nyo? Yung Noli tsaka Philly. Hindi. Ako, si Kabesang Talos ako. Oh, Sino ka doon? Sinong character ka ko? Yun nga, si Kabesang Talis. parang bagay. Hindi ko alam. Sige nga, sabihin mo nga kung ano yung linya mo, naalala mo pa ba? Hindi ko na maalala. Basta naalala ko lang ang hassle na natin ng costume. Oo, Diyos ko. Ako, Doña Victorina, yung pinigay sa akin na role. Grabe naman! Doña Victorina. Oo, lai. Yung Doña Consolacion, yung pinaka-memorable para sa akin, si Doña Consolacion. Kasi may kaklase kami na nasakto sa kanya. Ala, Paano sakto? parang siya. Oo, yung talagang villain. Ganun. Grabe. Her class pa yun eh. So, class namin may ganito. Class nila ganyan. Papayabangan ng characters. Ganun. Ay, oo. So, tinry. Maganda. Paano tinry ko naman magpaka-Victorina? Pero di ko na kaya kasi mataray. Oo. Ala, ayan na yung yung issue 2. Yung mga background dyan, mga picture talaga na tinik ko sa National Library, sa Luneta. So accurate yung mga nandito? Oo, medyo. Pumunta rin ako sa National Library nung time na nagpa-copyright yung sila Aaron, sila Bianca. Tapos may episode kami doon kung paano mag-copyright eh. 2 kopya yata yung kailangan. Ewan ko hindi ko na rin maalala. Ikaw, napaka-copyright mo na rin ba tong comics mo? Hindi nga eh. Pero di ko alam paano. Din ako yung doon lang din. Oo, doon lang din sa National Library. Copyright, baka ano na yan. Oo, baka ma-Netflix to. Oo, mamaya 1 million views na, tapos di pa na-copyright, no? Diyos ko. Sige, tinanong ko. Yung issue 1, naka-copyright na siya kasi under siya ng thesis namin. So parang, okay lang. Then the rest, hindi na. Nasubukan mo rin bang mag-comics ng traditional, Marian? O digital ka na, pa lang? Yung simula pa lang? Yung pag ganito, yung mga nare-release talaga sa convention, puro digital. Pero of course, yung mga hilig-hilig lang, yung mga stapler lang, ganon. Ayan, traditional. Kunyari, gagawa ko ng manga. Doon ako nagsimula. Ayan. Stapler lang. Anong gamit mong program? Clip Studio? Photoshop? Photoshop all the way. Yung Photoshop lang ginagamit ko. Karamihan nga Photoshop. Si Francis nagsimula din yan sa Photoshop pero nag-migrate na siya sa Clip Studio. Yan. Maganda daw. Pero, ano ba meron sa Clip Studio? Ano siya? Design siya for drawing talaga siya sa comics. Okay. Sobrang kung magagaling ka sa Photoshop tapos pupunta siya sa Clip Studio, mapapaisip ka na, ba't ngayon ko lang to ginamit? Magaganon ka. Hala.
Oo, kasi sobrang daling gumawa ng gumawa ng text, gumawa ng mga panels, yung tones, madali lang. May mga may mga Mm. nakaset na siguro na tones. Oo. Yung iniisip ko Pangalan yung na mga kasi. panel. Itong tones Madali mo lang. dito, digital, no? Hmm? Yung Ay, walang tones mo tones. dito. Puro lang yan, feel lang yan ng nung shade ng gray. Ayan, puro Ayos nga super eh. bare. Ayan. So, pero tinatry So, kong Mm. mag-tones na rin. Anong ginagawa mo ngayon na comics? Sinutuloy mo na ba to? Yung issue number 5 ba? Yung susunod dito? Actually, oo. Di ko pa na-announce to. Pero naka-draft na yung issue 5 eh. As in, na siya. Ila-line art ko na lang. Pero, nakakatamad Ano? mag-line art. Nakatok ako. Ako ng bagong, Maria Clara. Mm-mm. Oo. Parang nakaka-pressure. Nakaka-pressure pagkatapos ng lahat ng mga feature. Parang, shit, ito na yung issue 5. Parang, kailangan ko ba? Sabihin mo dun sa mga Oo. Sabihin mo dun sa mga nagbabasa, bumili naman sila kasi maraming views pero hindi ka kumikita naman eh. Dapat may nakukuha ka dito. Sayang. Bilhin nyo guys yung comics ni Marian. Pinapakonsign mo ba to, Marian, sa shop, sa Actually, naka-consign kami. Yung Secret HQ? Oo. Ay, hindi ko alam kung pwedeng i-announce to eh. Siya? Naka-consign siya sa Pen Lab, tsaka sa Buku-Buku. Pero ito-transfer na lahat siguro, Secret HQ. Shoutout sa Pen Lab. Sorry kung may in-announce ko dito. Ayan. Abangan nyo yan. Oo. Ito. Hi, Marian. May questions na tayo. Sabi ni Nini Mejia. Hi, Marian. Curious lang. Saan mo nakuha ang art style mo? Lalo na yung mga lines na bridge ng ilong. Ayun nga. Siya? Yung mga Western, Scott Pilgrim, Steven Universe, yung mga by the same artist, mga ganon. Pero yung sa yung lines na yun sa ilong, actually nakita ko siya sa Ligaya. Tapos feeling ko parang, yung cool. Tapos ginawa ko siya. And then sabi ng mga friends ko sa akin, may blackhead siya. Sabi ko, hindi. Style lang niya. Pero hindi ko na siya na-add nga. Ibagay. Parang nauso nga tong style na to, yung red yung ilong sa mga sa Tumblr. Sa Tumblr na. Hindi ko maintindihan. Saan ba galing yung sinong artist yung nagpauso ng ganun? Hindi ako ma-Tumblr kasi. Yung mga napansin ko sa mga fandom, actually wala akong Tumblr, nakikita ko lang siyang nagsispread. Tapos feeling ko nagsimula dun, mga fandom, fan art. Tsaka may sarili silang style na pag sinabing Tumblr style, parang alam mo may idea ka kung ano yun. Oo, actually. Parang may visualize mo na sa Tumblr. Tumblr, tsaka yung alternative style. Medyo dikit sila. Yan. Wala na rin, hindi na. Namamatay na nga yata yung Tumblr kasi nung nag-stricto sila, konti na yung gumagamit. Oo. Issue 3. Matumblr ka ba, Marian? O sang social media ka tumatambay? Instagram talaga. So, doon ako, magpo-post ako ng art, doon talaga siya mauuna sa Instagram. And then, followed by Twitter, tapos Facebook. Minsan nga, nanineglect ko yung Facebook eh. Kasi nakakatakot yung audience minsan sa Facebook. Hindi ko alam ano nangyari. Oo. Minsan nakaka-discourage nga eh. Parang masyadong political na yung Facebook ngayon. Sa Twitter lang, mas ang Twitter? Ay, hindi. Actually, part ka nung RTH sa Twitter. Parang, mababait silang lahat. Loving, welcoming. So, Facebook, may mga away sa'yo eh.
Oo. Ang cute kaya ng Twitter community. Parang every week may mga prompts sila na RTH sleepover, RTH yearbook, kung ano-anong chuchu, mga ganon. Ayan, hala. Nice. Hala, Nakita baka ko may lang may spoil na tayo. Huwag mo na. Basahin niyo na lang. Hindi naman lahat. Ayan. Medyo spoiler na yung nandun eh. Pinakita Oo. ko, Mel. Oo. Spoiler. Oo. Oo. Ayan. Wala naman talagang dapat plot yung ano eh. Yung Oo. issue 3 eh. Pero sige. Sabi ni Dennis Mendoza, good evening. Looks like okay ang internet ngayon. Yeah. Thank you very much, Internet Service Provider of the Philippines. Oo. Nakakausap ko kayo ng normal na walang delay. Kala ko namin, mamaya, nakaganong ka lang ulit. ID picture. Ano pa yung mga ibang ginagawa mo maliban sa Nagmamahal Marie Clara? So, yun muna yung ginagawa mo o may iba ka pang nilulutong comics? Nako, medyo marami. Pero mga ano lang sila, mga whip. Yung isa is, Panaginip ng Pag-ibig, yung Tagalog title. And then, sa Twitter, kung nakita nyo sa Twitter ko, nagkaroon ng pitching event, DV Pit. So, pwede kang mag-pitch ng comics mo sa mga American publishers or para makakuha ka ng literary agent. So, ayun, yun yung Nice. pinagkabuhan ko for a while. Ginagawa ko pa yung sample pages hanggang ngayon, tsaka yung pitch packet. And then, yung iba, mga personal comics talaga. Mga autobio, mga short lang. Yung mga nilalagay ko sa Instagram. Ano yun? Busy na sa work, tsaka sa mga orgs na nag-volunteer ako. Mga ganun. Paano ka natutong mag-comics, Marian? Tinuruan ba kayo sa school o sarili mo lang na nagbabasa ka tapos sinubukan mong gumawa? Ganun. Nung high school, ayun, typical na high school, may hilig ka sa anime, may hilig ka sa manga. Tapos ayun, natuto akong gumawa ng comics, pero tinawag ko siyang manga nun. Naka-stapler siya. And then, yun, drawing lang. Oo. Tapos yung the next is, hindi ko siya tinake seriously hanggang college. Nag-take ako ng comics elective. And doon, tinuruan na kaming panel, mag-layout, ganun. Tapos, actually, yung palaso, doon ko ginawa yung palaso sa class na yun. Yun yung final project namin isang comic. O yung palaso nasa... Yung mga subject? Ano siya? Subject talaga or workshop? Elective lang. So, parang workshop. Kung gusto mong sumali, go lang. So, lahat kayo dun sa elective na yon may may final comic? May output o yung iba hindi nakatapos? Required kami makatapos kundi fail ka. So, Bagsak. Oo. Kasi may kami, lahat kami may full comic. Tapos yung iba, dinala lang nila sa Comiket. Mga ganun. Sino kasabay mo nun na nagko-comics din hanggang ngayon? Ayan, yung mga sa class ko, actually hindi na sila masyado nagko-comics Parang more on generally art merch lang. Ako lang ata yung nagtuloy-tuloy ng comics yung focus. Sa mga blockmates ko wala masyado. Pero yun na. Akala ko same kayo lahat nung sa Comic Sundays. Doon kayo nagkakilala. Iba pa yun? Hindi. Iba pa yun. Ano siya? Yung sa Comic Sundays, si Chubbs, doon ko siya nakilala. Ay, may nagtanong. O si Carlo Rossi. Favorite manga artist po ni Marzo? Manga artist? Actually, pag manga, hindi ko na nakikip track yung mga binabasa ko Wala rin akong specific artist na gusto. Parang wala. More on yung mga western yung tinitignan ko. Yung mga western comics. Yung mga Sabagay yung style mo, medyo western yung style mo. Oo. Pero sa western comics, may mga paborito ka maliban kay yung sa gumawa ng Scott Pilgrim, ganun. Oo.
Yung si Tilly Walden, ganda ng works niya. Female artist siya. Parang ganun yung ina-aspire ko na feeling. Tapos, Tapos, thread siya nagdo-drawing. oo, parang meron siyang sketches sa thread. Di ko na alam kung paano niya kina-transfer to comics. Ganda nun. Tapos marami ako ngayong favorite na sa Instagram, mga Western comic artists. Sino-sino yung mga top of your mind na Instagram artist na paborito mo? Si Alabaster Pizzo. Pizzo yung pangalan niya. Parang mga short mini comics lang siya na autobio. Tapos yun yung peg ko ngayon. Mga honest, tsaka mga sobrang soul-bearing na comics, mga ganun. Nice. Yan. Ayun. Sorry, wala akong favorite manga. Bukod sa Ayan. Ay, sorry. Ako din hindi ako masyadong nakakapagbasa ng ng manga ngayon. Ang ginagawa ko, pinapanood ko na lang. Yung mga kung may anime adaptation na. Oo. Inabangan ko na nga yung inabangan ko na lang yung last season ng Attack on Titan. Hindi ko nababasahin. Anime Ay, na lang. shit. Nahirapan ako dun. Nahirapan ako basahin yun. Hindi ko na alam saan ako tumigil. Pero mag-updated. Maganda yung adaptation ng anime. Oo. Pero iba kasi hindi ko rin alam. ito talaga sa manga eh. Oo. Yung kasi, yung manga minsan sa Attack on Titan, minsan yung buong comic pa dun, sakop yung buong panel, tapos nahihirapan ako. Tapos puro talking heads. Oo nga, medyo ma-text nga yung Attack on Titan minsan. Oo. Ano nangyari? So, yan. Excited na rin ako pag lumabas yung finale. Bukod sa Marian, sa paggawa ng comics, may iba ka pa bang hobbies na ginagawa? Ay, Diyos ko. Oo, medyo marami. Kasi, as a Virgo, marami kong gusto gawin. Masama na ngayong quarantine. Ang ginawa ko so far is, natuto ako mag-embroidery. Tapos, tapos gumagawa ako ng sarili kong earrings through polymer clay, tsaka other accessories through resin. Ito na gawa ko to, mga ganyan. Nice. Magawa ka ng art toys. Uso yung art toys ngayon, ang mamahal pa. Kaya nga parang cute. Tapos hindi ako masyadong tinaw kung kaya ko mag-sculpt talaga. And then zine making, tsaka mga collage. Tapos babasa rin ako, mga ganun. Pero ngayon, focus man ako sa comics ko. Marami kong backlog. Yun nga eh. At least marami ka ng oras ngayon kasi laging nasa bahay tayo, no? Oo, nasa bahay lang. Very common question na tinatanong sa mga artists. Nagkakaroon ka ba ng artist block? At anong ginagawa mo para makawala doon sa ganun? Oo, nagkakaroon ako ng artist block. Pero usually dahil siya sa burnout, kung nagigets niyo yun. Like, minsan may mga araw na sobrang day to night, nagtatrabaho lang ako, mag-drawing, and then burnout. And then after mga ilang weeks rin na burnout na may kahalo na artist block. Na hindi ko alam kung pagod ako or ayoko lang or wala akong maisip. Mga ganun. Pero, siya, may heal ko siya dahil tumitingin ako ng mga pegs. Ayun, yung mga sinisave ko sa Instagram, binabalikan ko. Tapos, tumitingin ako ng tumitingin ka ng mga baboy, ng mga pigs. Mga baboy. Pero to, medyo slow ako. Okay, nakakainis. Ayun yung Facebook, Marian. Pag maayos net niya, nagaganyan ka talaga. Itong mga nakarang episode, si Ranet niya kaya hindi na Sige, pagbigyan. Ito. Okay. Diyos ko. Pero, tumitingin ako ng mga pics sa Instagram. Mga sinisave ko lang. Ayun. Sa aralin ko siya. Sa Pinterest, nag-ano ka rin ba doon? Nagtitingin ka rin? O Instagram lang talaga? Ay, yung Pinterest, tinry ko Pero para siyang rabbit hole. Pag pumasok ko sa Pinterest, hindi ka na nakakalabas. Napapansin mo ng oras na pag lumabas ka.
Ganun Pero- naman yata lahat ng social media eh. Oo. Pero parang ang lalano sa Pinterest. Ang marami akong gustong gawin dahil sa Pinterest. Mm-mm. So, ayan. Hindi masyado Ano ngayon. yung ano mo, yung working schedule mo sa paggawa ng comics? Meron ka bang specific time of the day na sa oras na to magdo-drawing ako o pag may isipan mo lang? Actually, work in general, gusto kong gabi talaga ako nag-work. Yung sobrang late na gabi, 12 a.m. onwards, mga doon ako super focused. Oo. Talagang ano ka, night shift. Oo, night shift talaga. Kasi yung work ko is mid-shift. So, gising rin talaga ako. Like, may energy pa ako. So, anong oras ka na yan natatapos? Umaga na rin, mga 4, ayan, 5. Oo, mga 4. Basta ayoko maabutan ng araw. Parang vampira. Ayoko makita yung araw. Yun pala yung sagot. Oo. Vampira si Marian. Oo, Dito lang guys. yan. Exclusive. Ay, chat lang ako. Parang si Kong lang din yan eh. Nagdo-drawing yan. Gabi din eh. Gabi? Anong planong Tulog sa gabi? umaga. Hanggang umaga, di ko kaya. 2 a.m. onwards. Ay, mas Ay, malala mas sa malala kanya. pala si Kong. Grabe. Tulog yan pag umaga. Mga 6 p.m. ako ngayon nag-start. Tapos bago mag-10, tulog na ako. Minom akong gatas, vitamins. Na, Nice. Model artist na si Kong. wow. Lahat kayong gatas. Yung sa akin, kape na may Oreo. Pwede rin. Binawasan ko lang yung kape ko, masawa na yung kape. Oo. Meron ka bang Marian, paboritong food habang nagdo-drawing? O dapat kapag nagdo-drawing, drawing lang, walang food, walang pinapanood, tahimik lang, o nagmo-music ka? Yun nga, magsisimula ako ng makeup tsaka ngayon, dinagdagan ko ng Oreo. Pero habang nag-work, ayoko nang may kinakain ako or anything. Kasi madumi sa kamay. And then, Oo, sa bagay. hirap ang drawing. Pero throughout, either nag-music ako or nagpa-podcast. Nakikinig ako ng mga podcast. Ano mo? Play? Pero kapag may playlist ka ba na paborito? Playlist na paborito? Marami akong playlist sa Spotify. So, depende sa mood. Kunyari, mood ko pag... Gumagawa ka o gumagawa ka ng playlist o kung ano lang yung... Meron ka bang drawing playlist, yung isa workout playlist, gano'n? Parang merong more on feeling siya Meron akong kunyaring feel good playlist, meron akong angsty playlist, mga gano'n. Wow. Merong sad boy playlist. Nice. Mga gano'n siya. Pag nakita nyo yung Spotify ko, mga organized siya. Depende kung gusto ko mag-emote. Tamad akong mag-playlist. Kung ano yung Philippines, yun na lang. Ito na sa favorite yun. Bale, may Tupac, may anime, ganun ako makuha. Hala, tapos saka-shuffle pa. Hindi magulo. Kasi minsan diba gusto ko nga gumawa ng mga mga honest tsaka emotional na comics. Di kailangan kong ma-feel yun. Kaya may playlist ako na pang-emote, mga ganun. Pero halimbawa, Mga sige, kung ikaw na. mga instrumental, kasi di ba pag may lyrics ka na pinapakinggan, mas mahirap mag-focus. Oo, masaya pa nagsusulat ka. So parang, minsan hindi mga instrumental lang. Mga soundtrack ng mga movies, yung mga instrumental part lang. Kapag nagko-compose ako ng page or kaya nagsusulat, kailangan tahimik eh. Ayokong may distraction kasi nadidistract ako, hindi ako makapagsulat, hindi ako makapag-drawing. Yung sulat Pero kapag nag-i-inking na, o kaya nagto-tones na, okay yan, pwede na. Play mo na lahat ng... Oo. Okay lang, go lang. Pag sulat talaga, hirap Parang nag-mix up yung mga words. Mamaya may masulat akong rap lyric dyan. Pero, kaya, ayun. Saka pag nagpa-paneling, di ba, ang hirap. Kailangan tahimik. Oo. Kailangan tahimik talaga eh. Yung inking, madali na yun. Wala nang problema. Oo.
Yung sa inking, kahit ano, hindi ko na alam. Kahit ano nang papakinggan ko, kahit makinig ako ng movie, okay lang rin. Kasi wala lang, inking lang naman yun eh. Wala naman masyadong Hindi process. alam ng iba, yung inking is, yun yung pinakamadali na part. Ang mahirap talaga is yung writing, tsaka Writing, saka kung magko-compose ka na ng pages. yung Oo. inking. Ganun. Tsaka yung sa thumbs, no? Pag magta-thumbs ka, medyo Oo. kailangan focus ka. Kaya yung iba kasi, siguro yung iba kaya nahihirapang mag-comics kasi nga, wag muna kayong manood, wag muna kayong makinig ng paborito nyong kanta kasi mahirap mag-concentrate kapag magulo. Oo. Oo nga eh, kasi makahaluan yung ginagawa mo eh. So, focus ka lang doon. Ayan. Ano yung pinakahirap kang i-drawing, Marian? Meron ka bang parang nahihirapan kang i-drawing sa comics or sa personal art? Kumbaga ayokong mag-drawing ng kotse. So, sorry. So, parang kukuha na lang ako ng picture ng kotse. Parang di ko rin alam kasi yung mga breed ng kotse. Parang anong gagamitin na. Pwede mo na, Marian, mag-drawing ng parking lot. Ay, ayoko, iniwasan ko. Parang yung next panel nandun na sila agad sa building. Wala nang nadaanan na parking lot. Kaya mo yung foreground, mukha ng bida, tapos konti na lang yung background. Oo, it is true. Kaya mo yung bubbles, tatakpan lang. Minsan din eh. Yung dialogue. Minsan mahirap din kasing hindi mag-drawing ng ayaw mo kasi nga kapag comics, hindi naman pwedeng talking heads lang. Ang boring basahin ng puro ulo lang papakita mo. Kaya may clip tayo para dyan. Sa clip, ulit ko na lang yung tapos nalagay mo natin. May mga shortcuts eh. Kunyari sa'yo, Marian, di ba, yung sa'yo sobrang stylized, yung art style mo. Kung kukuha ka ng material sa Clip Studio na based dun sa realistic, so kailangan mo parang i-convert sa sarili mong style. Kasi hindi ba Yun nga eh. Yung mga building ko rin, pag drawing ako ng building, kailangan i-drawing ko siya talaga na medyo style ko. Katulad nitong nasa cover, parang hindi pwede yung realistic na gano'n. Pero sa ibang panel, may photos? Issue 1 yun. Hindi pa ako marunong nun eh. So, dinaya ko yung background. Pero hindi alata eh. Kung papansinin mo, doon mo lang mapapansin na na picture pala. Oo, overlay lang yan. Yung mga texture. Paglaruan mo lang yan. Ngayon, ano naman yung mga paborito mong i-drawing? Paborito kong i-drawing? Well, tao, usually, Barot Saya, mga Filipiniana. Dahil sa Maria Clara, nahilig ako mag-drawing. Yung mga sinusuot ni Maria Clara dito, may reference ka? Nagtingin ka ng mga reference? O sarili mong design yan? Ano siya? Actually, combination. Titingin ako sa Pinterest ng mga Barot Saya. Gagayahin ko yung details ng isa, tapos yung details ng isa. Tapos combine ko lang. Titingin rin ako ng mga embroidery pattern. Pag medyo tinotopak ako, gusto kong lagyan yung details, yung sleeves niya, kahit di kailangan. Sige. Mga ganon. Pero minsan, wala lang. Swirl lang. Okay na. Kumusta so far yung feedback sa sa Nagmamahal na Marian? Alam ko marami din nagbasa eh, pero meron na bang nag-message sa'yo na, "Hi Marian, I like your comics a lot and I'm inspired to do my own comics." Because it's like so relatable, mga ganun. Meron na bang ganun? Meron naman. Natuwa sila sa Maria Clara and ayun, minsan parang na-empower sila yung mga babae na fans. And naranasan ko, wala ako noon eh, sa Zine Orgy sa Los Baños. Meron pa talagang nagbigay sa akin. Para siya mga lumang stamps. Mga vintage stamps na naka-envelope. Tapos pinapabigay sa akin dahil nagustuhan niya yung Maria Clara. So mga nice. Well, nagulat rin ako. And then, ayun, natuwa lang sa concept. Extra pressure. Anong plano mo dito sa Nagmamahal Malakala? Ilang issues to?
Isa ba tong parang One Piece na tuloy-tuloy, maraming chapters? Ayoko. Nang wala nang katapusan yung One Piece. Pero, Diyos ko, yung sa Maria Clara, dapat Reggie, 7 issues lang siya. Pero ang nangyayari, parang pag ita-thumbs ko na siya, nagiging 2 issue yung isa. Dahil lumalaki yung drawing o parang masyado daw complicated yung story, kailangan ko paghiwalayin. Hindi lagi siyang na-extend. So feeling ko abot siya ng 10. So habang ginagawa mo yung comics, ini-edit mo na rin at the same time, ganun. Parang may dinadagdag ka, may binabawas ka, ganun. Gagawa mo na ako script, tapos tsaka ko siya ita-thumbs. Pero di ko na siya masyadong gagalawin. Kumbaga, hinahati ko na lang siya pag masyado nang mahaba. Yung di na kayang i-print sa, normally for cons. Umabot na 30 pages, mga ganun. Oo. Usually, nasa 24 lang yata yung pages eh. Oo. Pag sobrang kapal, medyo delikado na yun. Mahirap ng stapler yun. Oo. So, yun talaga yung deal. Magtataas ka presyo. Eh, pag staple yung comic mo, tapos mahal, mag-aalangan na sila, di ba? Ayan. Ayoko naman magpa-bookbind. Mahal rin. Pero tingin ko kung i-compare, kapag tapos mo na yung buong story, tapos libro na siya, tingin ko marami pa rin bibili. Oo, papunta ka. May mga kasi, may mga pumupunta ng convention na gusto nila libro na para hindi na bitin. Ayaw na nila yung mga single issues. Kasi minsan, pag single issues yung binebenta mo, halimbawa, 1 to 10, minsan bungi wala kang 8, wala kang 2. Ayaw na nilang bilhin. Presyo sila, para mo, dali gawin. Oo. Talaga. Diyos ko. Ayun, may mga lumalapit rin talaga sa akin na parang tatanungin muna nila kung tapos na ba siya. Sabi ko, hindi pa. Tapos di na bibilin. Sabihin nila, hintayin na lang nila yung last. Sige ko, medyo matagal pa yan. Paalisin mo agad, Marian. Ay, naku. Kung di mo kaya suportahan ngayon, huwag ka mababalik dito. Take it or leave it. Wag na. Mahirap no? Kailan ka unang convention, Marian? So, yung pinakauna mong comics convention? Ay, ano yan? Nung Comic-Con 2017? Oo. Yung dahil nga sa Palaso, naisip ko nga na parang, nandiyan na rin naman yung Palaso, nandiyan na yung pages, print ko na lang rin. Nasali na rin ako ng convention. Tapos first time ko na sa Comic-Con as con-goer tsaka merchant mismo. Parang medyo, wow, may ganito pala. May mga local comics pala. Nagulat ako. Tapos, medyo ginawa ko rin yun out of spite. Kasi yung prof ko, nung elective na yun, yung comics elective, ang baba ng grade na binigay niya doon sa Palaso. Medyo nainis ako. At anong feedback niya sa Palaso? Bakit daw ganun? Ang maraming mali technically. Parang hindi bagay yung pag-panel na to, yung text balloon na to, bakit required nga kami maglagay ng ad, bakit walang ad sa page na to. So, ang baba ng grade ko, sobrang nainis ako. Kaya nilagay ako sa comic. Shoutout mo siya, Maria. Sabihin mo, hint mo sa kanya yung pen love. Look at the views of my comics. Sabi nila, hindi naman yung Palaso, yung magmamahal Maria Clara naman, sabi niya. Sobrang inis kami. Siya? Di ba na last time? Oo, nakwento ko siya last time. Yeah. Oo, siya? May mga blockmate ako na yung thesis nila is comics, tapos in-interview siya. Tapos ang sagot niya is, parang comics is dead, patay na yung comics, nag-golden age na, wala na. Ay, may kilala kaming ganyan. Napaka-powerful yung gano'n, no? Yung out of spite, talagang gaganahan ka gumawa. Diba? Kaya ako sumali. Overrated yung paghahanap ng tamang mood. Dapat lang galitin mo sarili mo at makakagawa ka. Oo. Yun talaga yung pinaka-power Tapos tapos dagdagan pa yung spike ko, sinali ko yung Palaso dun sa Comics Awards ng Comic-Con. Parang, sige, lagi ko yan. And then the next year, nanalo siya ng Best Student Comics. So parang, diba?
Ayan, no? Ano to? Tingnan mo, sir. Shout out kay sir. Oo, wag na natin sabihin. Baka mamaya employed pa rin. Baka masumikat pa yung teacher sa ano naman. Dapat si Marian lang ang sikat. Ngayon, sabi ni Roy Mercado, mas malakas na motivation ang negative emotions. Oh my God. Ayan, Roy, Mamba mentality yun. Ayan, nag-fuel sa lahat ng teleserye. Totoo. Ayan. So, speaking of conventions, bukas, online Comic-Con Grande. Oo So, nga. abangan natin Paano yung mga kaya live, mga interviews, tapos may Zoom meeting din sa mga comics creators. Kaya nga saya. Pero feeling ko ang gulo, pero masaya. Abangan natin yan. Ano yung mga paborito mong pinapanood, Marian, habang nagdo-drawing ka, yung nag-i-inking ka na hindi ka na masyadong nag-iisip? Ano ba? YouTube? Music? K-pop? Ay, O di talaga ako nanonood, pero nakikinig ako. Ano siya? Nakikinig ako ng yung mga playlist ko, may mga songs din. Tapos nakikinig rin ako ng Vocaloid. Ang hilig ko sa Vocaloid. Oo. Ano pa ba? Oo, si Hatsune Miku. Kinahiligan ko yun nung high school. Yan, tuloy-tuloy, mga throwback. And then, mga throwback na kanta. Yung... Kasi Hatsune Miku, parang kailan lang yun Oo, kahapon, nag-talk ako tungkol sa Vocaloid. Sobrang nagpaka-weak pa na ako. Kailan lang yun. Parang sa isip ko bago yung Vocaloid. Diyos ko. Oo, hindi na. Ang tagal na nun, no? Alam mo, 2011 pa. Oo nga. Ba 10 years na siya? 2011, magte 10 years na yun. Grabe. Oo. Ang tanda na yan si Miku. Parang nag-stop lang yung time. Oo. Wala, comeback siya ngayon Kasi, anong ginawa niya? Nag-open siya ng shows ni Lady Gaga, nag-concert siya, so naka-hologram siya. Mga ganun. Tapos yung Japan, in-appoint si Hatsune Miku na official spokesperson against COVID-19. Wala talaga tayo sa Japan. Sobrang panis tayo sa Japan. Kahit anong aspect talaga, wala. Sino yung spokesperson natin? Si Alden ata. Shit. Hindi na kaya tapatan yung hologram. Hindi niya kaya tapatan si Miku. Oo. Ano yung Marian? Ano yung ultimate project na gusto mong gawin? Comics ba o mayroon ka pong iba pang projects na gustong gawin as an artist? As an artist, parang yung main goal ko ngayon, gusto ko lang talaga matapos si Maria Clara Tapos, ano pa ba? Gusto ko makagawa ulit ng isa pang full na book na one shot, katulad nung Palaso. Pero, which is ongoing na. Sobrang rami lang ganap ngayon dahil sa work. Ano yung mga... Sige, anong tingin mo yung magiging state ng comics moving forward after ng pandemic? Tingin mo magiging malaking factor yung digital, yung mga penlab, yung webcom, yung comic spot? Tingin mo ba? Oo, siya, ang laki ng impact ng digital, ng mga digital platforms na to ngayon sa comics. Kasi, mas marami nang aware, mas marami nang nakakabasa. And, ngayon, feeling ko, in the future, hindi naman tayo agad-agad makaka-recover sa COVID. So, digital muna siya for a while. And then, ayun, mas marami nang sasali sa concert, mas marami pupunta, kasi mas marami nang aware. Yun lang. Pero sana mag-spread out yung conventions. Yung cons din kasi Luzon lang no? Tapos malaman-laman natin, ang dami palang magagaling sa Visayas at Mindanao. Marami. Yung readers doon, hindi pa natatap. Hindi nila alam kung ano. Kumbaga sa atin, sikat dito. Hindi nila alam yun.
ganun. Oo. Kaya nga Marami talagang magagaling na artist sa bawat high school nga lang may entry sila sa poster making eh. So yung mga poster making na yun, ang gagaling talaga nila eh. Hindi nga ako manalo-nalo sa poster making dati. Hanggang never third ako lang. nanalo. Never ako nanalo. Nakailang drawing na ako ng hawak kamay na naka sa globe. Pero hindi ko nanalo. Maraming magagaling eh na na hindi lang siguro talaga Yung mga nakikilala. contest ngayon, Mel, na rin, damay na yung Facebook, paramihan ng likes. So, involved na yung social media ngayon sa mga contest. Hindi kagaya nun, sa judges lang. Oo. Ang hirap nun. Pero, Bawal ko nun, hindi ako pwede dalawang magkasunod na taon kasi hindi sumasali yung mga pag sumali na yung nag-iisang marunong mag-drawing sa buong school, ayaw Yan na na. yung ilan yung naman din talaga nag-drawing, di ba? oo. Yung sa amin kasi, raming gusto sumali kasi excuse ka sa class kapag sumali ka ng poster making. Ayaw Oo ko din. Saka nakakapunta ako sa iba-ibang lugar eh dahil ikaw yung artist na sasali. Oo. Kasama mo yung mga matatalino. Yung mga sasali sa quiz bee, mga writing contest. Tapos may isang Sama-sama rin. artist. Oo. Wala lang. Tapos yun? Oil pastel pa yung mga mga intense pa. Oo. Sasabihin nila, ay, naka-pentel. Ay, yung isa nakasakura. Ay, magaling yan. Grabe. Kasi pinahirapan ko sarili ko nung nag-colored pencil ako. Diyos ko. Ay, mas mahirap yun. Mas maliit yung nun eh. Oo. Diyos ko. Ayan, okay yun. Never ako nanalo. Wala. Pero sa college, ikaw na yung laging panalo. Yung itong mga comic di ba? Ikaw na lagi. Out of spite lang talaga ang motivation. Siguro isipin mo kung hindi ka in-inspite nung teacher mo, hindi ka nagpursige. Oh, hindi pala inspire, no? Inspite pala. Yun talagang dapat gawin. In spite of that, you push through. Oo. Yun talaga. Nung humahakot ka ng awards, nung earlier content days mo. Nung bago lang ako kasi nag-comics, ang gusto ko lang mangyari, I'll enter and do the best comics that I can. Ganun yung ko. So, nung ginawa ko yung baboy na comics, hindi ako ganun mag-drawing. Pero ang gusto ko, punuin ko ng details, kaya puro lines yun para mapansin. Effective naman. Nanalo naman, mga ilan lang, mga... 3 lang. Oo. Sabi ni Carlo Rossi, kinasusuklaman daw niya yung oil pastel. Diyos ko, nakakabali ng nakakabali ng kamay. Hindi ka pwedeng magmadali kasi sa oil pastel. Kapag ginanon mo yun, putol yun. Tapos pag after mag-blend ka, nakakainis doon, pag yung maliit na siya, gagamitin mo pa rin hanggang mawala. Tapos after ng contest, itong kamay mo, alam mo yun, parang kang kumain ng clover chips, madami. Tapos yung damit mo, punong-puno ng kulay. Ay, nako. Diyos ko, naka-uniform ka pa nun. Kaya sa grupo nyo, alam nila kung sino yung artist. Kasi pag uuwi na, yung damit ng artist punong-puno ng pastel yan. Oo. Tapos yung isa runner, taga-bili ng cartolina, mga gano'n. Oo. May technique nga eh, di ba kapag tapos na yung poster, hindi, sa umpisa, di ba, tig-isa kayo na kartolina. Tapos, syempre nakaroll yun. Problema mo kapag magdo-drawing ka na kasi gumaganon yun eh, bumabalik. Oo. Kailangan ni-roll mo siya, napabaliktad. Napabaliktad. Pero pag ni-roll mo ng pabaliktad, kusot-kusot naman na. Oo. Wala, lagyan mo ng sapatos sa dulo. Lagyan mo yung sapatos mo doon. Nasubukan nyo bang umiram ng kulay? Kasi kulang kayo ng, bro, meron ka bang green? Meron ka bang green? Diyos ko, oo. Never nagbibigay yun eh, ng mga kulay. Alam mo na yung sponsoran niya.
Oh, Pero inuuwi ko yun, yung mga drawings ko dati, yung mga poster. Di ba yung iba, iniiwan na lang. Ako inuuwi ko kahit natalo. kinukuha ng teacher namin yung sa amin eh. Oo, yan, mga teacher. Oo. Gamitin pa sa'yo. Oy, ako nagpasali sa'yo dyan ha. Ako yung nagbigay ng materials mo. Akin na to ha. Oo. Oo nga. Grabe. Pare-pareho lang naman na ganun. Okay, hawak kamay na may globe. Oh. Ayan. 55 minutes na tayo. So, malapit na tayong mag-end, Marian. Ang bilis ng oras. Uy. Oo nga. Anong ma-advise mo sa mga mga aspiring comics creators na gustong mag-comics? Ang ko lang, ang lagi kong sinasabi is, may mga may mga comic creator na gagawa sila, tapos hindi nila i-release talaga kasi medyo, hindi naman sa perfectionist, parang gusto talaga nila na sobrang buo na pag nirelease nila. Which is, gets ko naman. Pero for me, if gusto mo talaga pumasok sa scene is mag-release ka. Like, mag-release ka ng works na kahit paunti-unti. Masala lang gamitin mo yung mga resources natin ngayon. Social media, mga connection, sali ka ng collective, ganun. Kasi parang madi-discourage sila kapag nilabas sila yung masterpiece sila sa convention. Hindi siya na-pick up or ayaw wala masyado tumingin. Kailangan laging may hype before that or i-hype mo rin yung sarili mong work. So, gano'n. Yun ang nasasabi ko. Succeed na ako sa social media. Ang palagi kong sinasabi, lahat ng unang comics na gagawin mo, pangit talaga yan. Kaya, mas maganda, gawin mo na kaagad yung unang mong comics para yung susunod mong comics, mas maganda na. Release mo lang yan. Ano lang yun, ganun talaga comics consistency, tsaka paulit-ulit na process. So, ayan. Saka magbasa ng maraming comics para matutong mag-comics, mag-tutorial. Sobrang dali na nga ngayon eh. Ang dami ng YouTube tutorial, ang dami ng e-books. Dati mga how to draw manga lang yung mga ko nun eh. Pinapaserox ko pa dati yung yung mga tutorial sa Culture Crush dati. Kasi wala akong sariling copy eh. Yan, yung Culture Crush. Naabutan mo pa yun, yung mga Culture Crush. Yung mga panahon ni Mel. Parang hindi. How to draw manga lang alam. K-Zone na yung naabutan ni Marian yan. K-Zone. K-Zone, batang K-Zone, tsaka Total Girl po ako. Yun lang muna yung reference ko. Si Kong, yung mga panahon ng Questor eh. Questor, the ultimate anime magazine. Questor, Crush, Witch. Uy, Witch? Kasabayan kayo ng Witch yung Winx. Yung mga ganon. Yun. Ang dami rin ng Witch. May nakita akong post nitong nakaraan lang. Kompleto, no? Oo, yung kompleto. Witch. Nakita ko yun, sobrang nakasil pa. Sobrang collector's item yun. Isa lang yung Witch ko, sirang-sira pa. Pero gumagawa pa rin yung artist nun, si Alessandro Barbucci. Meron pa rin, oo. Mas magaling nga naman. Sabi ni Caravaggio, must be a prolific artist, kaso tamad. Yan ang problema. Ngayon, marami na tayong oras ngayon. Ang problema natin ngayon, distraction eh. Yung marami kasing magagandang palabas. Para mag-motivate ka, di ba? Out of sight, gawin mo yung comics mo out of sight. Parang di matatahimik yung kaluluwa mo. Kaya gawin mo yan. Yun yung moral lesson ng episode na to. Uy, joke lang. Mamaya na natutunan na ito sa akin. O saan ka makikita sa online, Marian? Nabanggit mo Instagram, Twitter, saka Facebook. Ano yung mga handles mo? Mariani lang ba? Mariani Art lang talaga. Isa lang naman yung handle ko. Mariani Art. For all platforms. Yan. So, pwede nyo siyang i-follow mga comics people. Yung Indie Comics Podcast may YouTube channel din. Yes. Malapit na kaming mag 1K subscribers. Alam mo ba kung ilan na yung subscribers namin? 1K? Hindi. 666.
Mm. Ayan guys, Kaya on the comics spot. people, i-break natin yung 666. Dapat dagdagan nyo para Parang isang linggo na tayo. Eh. oo, nabawasan nga ng 2 pero bumalik ulit. Paano mabawasan yun? May mga bot sigurong nagla-like Oo. at nagsusubscribe. Minsan may mga bots parang sa Twitter lang. Mm-mm. Ayan. So, salamat Marian sa pag-guest sa Indie Comics Podcast. So, sa mga gustong magbasa ng comics ni Marian, tingnan nyo lang yan sa penlab.inc. Yes. So, makikita nyo kaagad yun kasi nasa homepage may 11,000 views. Grabe. Flex mo. Nako. Ayan, oh. Kaya mo. Yung? Ayan o. Ayan, ayan. Ito. Ala. Wala. Ano sa inyo, Prince, oh. Oh, 4.5K lang. Ito, 11.9. Grabe siya. Paso ko dun eh. Parang nung kailan wala ako dyan. Biglang nandyan, no. Tapos pasok ako dyan. O wala. Si RD Aquino nasaan? Ano daw? Naglalaro siya ng One of Us. Every, oo. Napaka-ito naman nun. Ayun. Hindi ko nga alam yung laro pero usong-uso ngayon. Ayun. So thank you. Thank you very much comics people sa lahat ng nanood. Shout out kay Yay! Jumir, Caravaggio, Roy Mercado, Carlo Rossi, Mark Cro, Jonas, Dennis, Jack Bernard. Freely, thank you very much. Thank Ayan. you. So thank you very much comics people. Thank you Kong, thank you Marian. Anong last advice? Anong last advice mo sa mga gustong mag-comics? Joke lang yung inspired na. Gawin nyo kasi gusto nyo. Ayan. Bye-bye comics people. Good night. See you again. Good night. Bukas. Bukas makikita kita tayo ulit. Comic-Con. Oo nga. Mm-mm. Kita